Napaka-inutil talaga ang dating natin dyan kapag ganun. Yung mga kriminal, yung mga gun for hire, nag-checkpoint sa National Highway, papuntang Manila. Hindi ka magdududa na kapag checkpoint sila doon, napakahina na pulis yun. Itong mga checkpoint na inilatag ng mga pulis natin, inutil. Umaasa po kami na itong public hearing na ito po ang magbibigay daan sa amin para ma-solve po ang kaso ng aking asawa at ng mga kasamahan niya na na-ambush noong February 19, 2023 sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Nakatanggap kayo ng report tapos ng ambos o going ang ambos? Hindi pa sir. Yung first na report sir, ay may nakita silang mga naka-pixelized uniforms. 45, 839 sir. 839. Yes sir. Hindi pa nangyari ang ambos niya na, nakatanggap na kayo ng info na mayroong nakapixelized na nagandak ng checkpoint. Sir, nung natanggap ng aking desk officer yung information sir, ay sinabi niya kaagad sir at formulate kami ng team sir to validate the said information sir. So what happened with the validation? Then sir, nung nag-form ng tropa, nung papunta na sir yung team sir, yun na yung incident sir at nagkasalubong yung tropa at saka yung getaway vehicle ng mga suspect sir. How far is the police station from the crime scene? More or less 5 kilometers sir. 5 kilometers. Yes sir. Malapit lang. Yes sir. So marinig yung putukan doon. Bulubundukin kasi yung area sir, hindi narinig sir. So Okay. pagdating ng tropa sa area sir, saka lang nalaman na yun pala yung getaway vehicle ng mga suspect sir. Kaya bumalik yung tropa, tuloy yung hot pursuit sir. Tapos, Doon na sir na medyo yung distance kasi sir, kasi pumunta pa doon sa area sir. Kaya pagbalik, wala na. nakakuha na ng chance yung mga perpetrator sir na makapag punta kung saan-saan sir, nagtago. Ay, naku. Pulis ka. Nag-checkpoint ng pulis doon sa sasakyan. Hindi marked vehicle, hindi organic vehicle. Hindi ka magdududa. Napakahina na pulis yun. Pero mga pulis, sampal yan sa inyo kapag mayroong nag-checkpoint doon na kriminal sa mga kalsada ninyo. Napaka-inutil talaga ang dating natin dyan kapag ganun. Yung mga kriminal, yung mga gun for hire, nag-checkpoint sa National Highway, papuntang Manila. Main highway yan eh. Nakapag-checkpoint sila doon, bro, sampal sa atin yan. Take note, kaya dapat proactive kayo. Trolyahin niyo lahat ng lugar ninyo. Ay, hindi dapat nangyari ito kung pinapatrolyahan ninyo. Nakapag-checkpoint yung mga, naku, nag-checkpoint ng kriminal ng National Highway, hindi ko talaga matanggap-tanggap yan eh. National Highway, nag-checkpoint, pinatay, 6 na tao. Nakakakulo ng dugo. Alam nyo, hindi ito mangyayari kung talaga aktibo tayo. Pasensya na kayo kung alam naman natin, tayo ang mananagot dyan, mga pulis. You cannot blame the NBI. You cannot blame the Armed Forces of the Philippines. You cannot blame the Coast Guard. You cannot blame the mayor. You cannot blame anybody. But you can blame the PNP. Kami hawak sa lugar na yan. Dahil responsibilidad nyo yun. Pag-maintain ng peace and order sa lugar na yan. Public order. Inyo yan. Trabaho ninyo yan. Kaya kung nangyari yan, mukhang kulang tayo dyan sa proactive measures na ginagawa. Sana. Lessons learned. General Berong, mag-active kayo doon sa pagpatrolya sa highway. Kahit hindi patrol car, kahit yung mga motor lang natin na single-single na motor ng pulis, pasyal-pasyal kayo dyan. Tingnan nyo, baka may mag-checkpoint na naman ng mga gun for hire. Ganun dapat. Yung mga intelligence natin, baka nasa sapungan lang yung mga intelligence natin. Nasa sugalan lang nagmumonitor. Hindi nagmumonitor doon sa highway. Highway lang naman yan eh. Main highway. Ako hindi ko matanggap-tanggap eh. Na mag-checkpoint sila sa main highway para pumatay ng 6 na tao. Meron bang highway patrol group sa area na yan?
May mga naka-assign ba unit ng HPG? Kasi Meron yan. Every region may highway patrol. so dapat dito kasama sa makasuhan din ang mga taga-HPG because they're not doing the job. If they did the job, then baka hindi ito nakalusot. Kasi trabaho po ng HPG, magpatrolya ng mga highway, kaya nga highway patrol group. Precisely. So, Precisely. dapat yung highway patrol na may sakop sa area na ito, managot din. Alam niyo kung mahuli niyo yun, tas STG, kung mahuli niyo yun, i-text niyo ako ha. At pupuntahan ko yung mga tao na yun. I-text niyo ako. Ha? Bisitahin ko lang. Pag nahuli ninyo, please, ulihin ninyo. Pupuntahan ko. Earlier kanina, Your Honor, in-explain na niya yan, yung chief of police doon sa Bagabag, na 8:45 siya nakatanggap ng tawag. Ano Tapos, na ngayon ang ambush? 8:45 ng umaga, nakarinig ng tawag. Di nag-organize sila. Ano oras po sila nakatanggap ng tawag daw? 8:45. Same. Ah, Immediately. Same nung pangyayari doon na putukan na. Tapos, nag-organize sila, nag-responde, nakasalubong pa nila yung getaway vehicle na puting Mitsubishi. So hindi nila alam ginagawang trabaho nila. Hindi nila, walang informasyon kung anong kulay No. na sakyan. Kaya Kasi- nagkasalubong lang sila, dumating sila sa area, nagkandak ng investigation, tsaka pa nalaman na yun pala ang tumira. Hinabol nila, wala na. Kaya nga dapat Mr. Chair, ikaw yung nakatanggap. Di ba dapat pag may ganong alarma, naglalagay ka ng choke points and then walang makalabas, walang makapasok na vehicle within a certain perimeter area? Am I right? Yes, Your Honor. So, yung patakbong vehicle, sana kung ginawa mo yung strategically yung sinasabi ko, napigilan sana yon. In-stop nyo lahat ng sasakyan coming from that area and then going advance to the crime scene. Niradyo nyo sana. 10 kilometers away o 5 kilometers away, lahat ng sasakyan dyan, pigil, checkpoint, choke point na tawag din. And then 10 kilometers backwards, pigil. Walang pwedeng dumaan. Yun dapat ang unang order na binigay mo sa mga tao mo. Yes, Your Honor. You did? Actually po, na-receive po namin yung information sa concerned citizen. 8:39 po ng umaga. Anong oras nangyari yung pamamaril? 8:45 po. O 8:39, mas maaga. Yes po, Your Honor. Mas nauna pa. We responded, Teka muna. 8:45 yung ambush. Pero 8:39, nakatanggap kayo na much earlier. Yes po, Your Honor. Anong klaseng information na tanggap niyo from the concerned citizen na before the ambush happened, meron na agad nagbigay sa kanyang alarma? Yes, Your Honor. Ano Yung, pang nasabi po nung tumawag? na meron pong mga fully armed male, 6 Oh. male factor po doon sa... So yun naman pala. Then what did you do? Immediately po, in-alert po natin yung mga patrol personnel po natin, nag-respond po agad po kami. Okay, 8:39 to 8:45. Ilan ang difference niyan? That is 6 minutes. 6 to 8 minutes. Exactly. Gaano kalayo yung mga operatiba ninyo doon sa pinangyarihan ng ambush? Mga 6 kilometers po yun. Exactly. 6 kilometers. So dapat nung makatanggap kayo ng ganun tawag, within that perimeter, 6 kilometers from the area na sinasabi kung saan yung mga naglagay ng checkpoint, 6 kilometers before that and 6 kilometers onwards, naglagay na kayo ng choke point. When we responded, Your Honor, we received another call na may putukan na po, and I immediately inform our Provincial Tactical Operation Center na i-alert po ang mga nearby station. Kaya nga, nung nakarinig kayo ng putukan, lahat ng sasakyan na papasok at palabas within that area, pinigilan nyo. Kasi magaling. Sana, sir, yung pala, nabigyan kayo ng 6 minutes lead time, you could have acted properly, and what is that proper action na you should have done? Naglagay na agad kayo ng choke points in advance doon sa area o palibot sa area na yan na para hindi sila makatakas. Ito nga sabi pala ni Chief, ni Sen Bato, nakasalubong niyo pa. Wala pa kasing identity yung sasakyan. Regardless, kahit wala pa identity, ang sinasabi ko nga, you're listening but you cannot hear me. Naglagay ka sana ng mga choke points. Yes, Na para lahat ng sasakyan is naka-steady dyan, stop. At dadaan sa checkpoint ninyo. Kahit na wala kang checkpoint, yung mobile lang, tapos may armado ng mga pulis, o isa-isa ina-inspeksyon yung mga sasakyan. yes, Your Honor, immediately po na nung nalaman namin na yung nakasalubong namin, agad po na
nag-conduct kami ng hot pursuit operation. Then yung mga nearby station po nag-conduct na rin po ng checkpoint sa ingress saka egress. Kaya nga po, pero tapos na. Yan sinasabi ni Sen Bato, dapat proactive, hindi reactive. Kayo nagre-react na lang. Dapat bago pa man mangyari. In this case, binigyan pala kayo ng 6 minutes lead time. Dapat nagamit yung 6 minutes na yun, nalamang na kayo, na para masara o mahuli mga yon by way of putting choke points. Like I said, I've been saying this, pang ilang beses ko na sinasabi to, na hindi nyo po ginawa. Kasama dapat sa training nyo yan, di ba? Paano magpigil ng mga patakas ng mga kriminal sa isang crime scene. That's what we call choke points. Pero kung Pero dito, Mr. Chair, unique tong sa kanila na nabigyan sila ng lead time na 6 minutes. Mahaba na po yung 6 minutes. Nabigyan sila ng alarma. medyo mabagal nga ang reaction time. Nababagalan ako. Pero para sa akin, Mr. Chair, questionable yun. Nabigyan ka ng 6 minutes lead time and yet, hindi mo man lang napigilan na uhuli o na-aresto ang isa man lang doon sa kasabwat o yung mga taong may kagagawa ng krimen. 6 minutes is a long time. Immediately after na ma-receive niyo po yung alarma na yan from a concerned citizen, kung ginawa niyo yung dapat, yung tamang ginagawa, yung tamang aksyon, dapat naharang yun. Sir, actually po sir, bali po yung nasa report nila sir eh. Kasi may conversation pa yung kuya ko sa mga kaibigan niya sir ng 9:03. And then sa mga asawa po ng mga victim sir, may conversation pa po ng 9:03 sir. So ang alam po namin, past 9:30 na pinatay yung kuya ko sir. So ang haba po nung span nila sir. From 8:39 to 9:30 po ng umaga. Halos isang oras po sir na nakabarigada na po yung pagkakilan. Anong oras? 9:03, 9:05 sir, may conversation pa po yung kuya ko sa mga contacts niya po kasi nag-i-invite po may ini-invite po sa mga tao sir. Kaya yung layo po nung sinasabi nila sir na 8:45 po na pinatay yung kuya ko, hindi po 9 plus po yun, baka 9:30 pa nga po sir eh. Ang layo po talaga nung span. So anong hipi? Anong totoo? Yun po talaga, sir, Your Honor, yung pagka-receive po namin ng information sa concerned citizen. So, kung 8:39 pa lang, nakatanggap na kayo ng impormasyon. 9:03, may contact pa sila. Ibig sabihin, hindi pa nangyari ang ambos. Yes po, Your Honor. Kung pagkatanggap ninyo ng impormasyon na may nagkakandak ng checkpoint doon, tapos alam mo, hindi nyo trupa, kung concern lang kayo, mabilis kayo nag-react. What is 6 kilometers? 6 kilometers from your station to the crime scene, tatakbo yan, ilang minuto lang yan. Mabilis kayang kumilos. Siguro ang responde nyo napakabagal. Kaya natapos marinig nyo, ilang minutes yun, may finishing touches pa. Katapos ng pinutukan, may paisa-isa pa, bago sila nag-withdraw. Kung mabilis kayo, inabutan niyo yun. Actually po sir, yung araw na po na yun sir, ako po yung kumuha doon sa kuya ko sir na kinuntahan ko na po. Lahat po ng checkpoints na dinaanan ko sir, papunta at palabas po ng Bagabag kasi sa Solana ko po kinuha yung kuya ko sir. Walang checkpoint sir. Yung mga checkpoint lang doon sir, yung checkpoint na ginagamit noong pandemic sir. Normal na po na checkpoint yun nasa tabi. Sabi nga po sir, nagmamadali po kami sir, hindi po kami checkpoint sir. So, nung kinuha mo yung bangkay ng kapatid mo, pinunta mo, walang checkpoint. Wala po sir, yung mga checkpoint lang po sir, yung mga pandemic lang po, yung ginamit po sa pandemic na checkpoint. Wala po checkpoint sir. Then there's something wrong with our PNP here, Mr. Chair. Dapat lahat ng pulis, pati itong kausap natin. What's your name, sir? Police Captain Mervin Biadoy, sir. Dapat pati si Kapitan, imbestigahan, Mr. Chair.